Iyang sulat ngadto sa mga Korinto nagpresentar og gamhanang metapora nga nagpataas sa importansya sa atong physical nga mga lawas. So take note kung naaganahan mo 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. So mo ni siya mo kuan ha mo justify sa atong mga lawas isip mga templo. Ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinha kaninyo ug gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So duha ka punto ang gi-emphasize dito. Inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo. Ang pangutana, kanus ani nahitabo, kanus nagsugod. Kanus aga sugod nga templo na imong lawas sa Espiritu Santo, sa gamhan ng Espiritu Santo. Yes. Kinungdo mo sa time nga gidawat ninyo si Lord. Okay? Ganahan ko nga inyo haning ibutang pod, no? Ato ang punto is kanus gasugod. Gistate diha sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. So magtuon ta aning dapita. Romans chapter 10 verse 9 to 10. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayud ug naluwas kita kay ipahayag man nato kini. Okay? So ato yung hinumduman nga sa panahon nga imong gidawat ang Ginoo, that is the start. Imuhang lawas, templo sa balaang Espiritu Santo. Ay kaduha nga punto dito is gipalit na kamo niya. Okay? Kanus man ni siya? Okay? Romans chapter 5 verse 8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa pakasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. So klaro kayo to, no? Templo ta sa balaang Espiritu Santo. That's when it started kung ipang date na pagdawat ni mo kaniya ko April 2006. Mo na nasa kong Bible. Itong karaan na kong Bible, gisulat na mo. Usahay, ambot lang kung gibati ba ninyo kanang pangutanon mo bitaw kanusan mo gidawat ang Ginoo. Kanusan to. Ngagi po ko ana. Okay? But it's always renew, ha? Renew. Pwede na siya i-renew. More prinda. Bitaw. If you feel like, kanang ba naman ko'y panahon nga, i-shaken ka ba? Garoon bitaw kang taman. Kaya pagduha-duha. Renew yourself to God. Kini nga mga bersikulo nagpahinumdum kanato nga atong mga lawas dili lamang mga sudlanan alang sa atong mga kalag apan sagrado nga templo nga mga templo diin ang balaang Espiritu Santo nagpuyo. Ang pag-atiman sa atong mga lawas usa ka paagi sa pagpasidungog sa Dios pag-ila sa balaang presensya sa sulod nato. So ang first nga pamaagi is imong i-acknowledge na imong lawas siya naman to. Templo sa balaang Espiritu Santo. Okay, ari na punta sa ikaduha. Kini nga pamaagi mulid ni siya nato sa next fact, sa next nga kamatuoran. Balanse nga pagkinabuhi. Balanced living. Sa English pa. So, ang gitry og hubad, balanse nga pagkinabuhi. So, ay mo kalimot ha, istorya ta kabahin sa physical health. Okay? Ang pagmaintina sa kahimsog, dili lang sa paglikay sa sakit. Dili lang kuno sa paglikay sa sakit. May tungod kini sa pagkinabuhi nga balanse nga naghimaya sa Dios. Si Pablo na napod, nagtanyag og praktikal nga tambag bahin niini.
So, nagyapon ta sa 1 Corinthians, chapter 10, verse 31. Busa, kung mukaon kamo, o muinom, o magbuhat o bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Okay na itong magbuhat o bisan unsa. Yapin man ang kaon. Ano man dyan din na apin na dyan kaon? Klaro man dyan kayo din eh. Huwag dyan ko katumo-tumo, ha? Ay mo tabi, busa kung mukaon ka mo o muinom o magbuhat o bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Kini, nagdasig ka nato sa paghimog, mahuna-hunaon, nga mga pagpili sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pagkaon ug mga masustansya. Okay? Pagpabilin nga hydrated, o paglikay sa mga makadaot ng mga butang, mao ang mga paagi para sa pisikal nga kaayuhan. Buhat nga pagpasidungog sa Dios. So that time that you know, that time na imong gidawat si Lord sa imuhang life, nahimo kang balaan. You became the temple of the Holy Spirit. Meaning to say, ikaw, tao, Kristohanon, balaan ka. Munang dako kay kag-responsable sa pag-ampling sa templo. Okay? Mauna nga, ang tanan nimong buhaton, imong huna-hunahon kung makaayo ba nimo. That is leading to us sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Nga busa kung mukaon kamo o muinom o magbuhat o bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Lord. Masustansya. So, ngayon dito, fruits, vegetables, karne. Pwede man. Pwede man. Hindi mo karne. Nakutbot na pwede mo. Ino na hindi mo to mo. Hindi mo matandok. It's okay. Kaunta, yata mo na ni Lord. Food man na para na ito. Prepare man na. But think, pwede ba ba ka? Kaya apil na to sa masustansya, inyong maintenance. Kung na-insert pa ginani mo. No? It's because it's part of taking care of yourself. If na kayo mga vitamins, yun si Doc mo, inom ani kay maayo ka or makapahimsog ni sa imuhang. Mura ni kulang nimo. Imna ni para makontrol ang imuhang mga simptomas nga gibatik karon. Okay? Itagaan kag treatment plan. Unsa man sa Bisaya? Plano sa pagpaayo. Submission. Okay? Submission sa atong mga doctors. Okay. Ay, muna, nakalimot ko og sulat sa verse na wala nagdumili ang Ginoo sa mga doktor, sa mga nagtrabaho para sa pag-promote sa health. I will look into it. Unya. Pero muna, nitawag ang Ginoo nga, ang mga doktor, ibutang siya din para sa mga masakiton. Okay? Daghan man tang sakit karon. Kunya ka nang imong masustansya din dili lang na imuhang pag-amping sa imuhang balance nga diet. Ang balanced diet, kung ato na siyang tan-awon o taman, api na din imong kaon, imuhang mga supplements. So, gitudluan ta niini nga, imong hunahunahon ang mga instrumento nga hatag og alibyo sa imuhang mga gimulo o magpa-maintain sa imuhang nga healthy ka. Kaya ito naman gisulti ganiha nga ang healthy, dili ingon nga wala kay sakit. Pero controlled. Okay. So, next na to is hydrated. Hydration. So, insakto nga tubig sa lawas. Ang water, libre. Gihimo sa Ginoo, dili na ito kahimo tubig. May pasabot, kinahanglan na to. Ang tao, patay na siya 3 days. Wala dyan tubig. Isang drop of water. Patay din na siya. Ang hangin, 5 minutes, coma. Mula kay hangin, 5 minutes, coma. Brain damage. Irreversible. Ang tubig, di ba na 3 days? May 3 days.
dehydrated, drink more water, less Coke. Daddy, less Coke. Wala kay Coke, no? Para na kong mama sa unang ma. Wala kong mama din. So Lord, sama sa katamis sa Coke ang imong gugma. No? Oh my goodness. Pero karon, wala na siya kayo, anak. Hindi naman siya pwede. My mama is having a liver cirrhosis. That's pre-cancer. 10 years na. Pero it's because ni-submit siya, kaluis ginubuhi pa. Mabi na mamatay na, pagkasunod to, puhi pa ron 10 years na, gikan kaniya to. O still kicking mo, pwede pagyapong isuga. Okay? Kanang pinabuhi sa kong mama, kung makashare na siya, grabe kayo na. Miracle yun na siya. Oh, kada kuan, kada bang natawo ka nga kabalo kang naisakit dahil mong ginikanan? Gaan na lang nimo. No, gaan na lang nimo. Kana sahay, masaba ka. Pitik-pitik na lang. No, na. So may kay si Lord kay ang sige, padayon na taon niya, no. Atuloy gyud na i-discuss throughout the kuan kana paminaw na to sa Lord. And then ingon sila nga, let's juice pod. Wala gilaing kuan kanang pinakamaayong imnon is water ra gyud. Tubig. Inom, muna giingon tambang na ko sa mga mabdus. Day, tiam-tiam ra, tambal sa kaibog ba. Sobra di gyud maayo. And then, paglikay sa mga makadaot nga mga butang. So naman tayo mga favorite vices, favorite na pleasures. O sa man tingali, kung alita sa mga bisyo, pag-inom, occasionally, pwede nagdili, maligarilyo, tago-tago, kawat-kawat, ayun na. Dili man maayo, kitungod, templo. Inom doon ni templo ka sa Balay Espiritu Santo. And, kana, ato na siyang ihatag nga giya sa itong mga anak. Kita man mo karon no? Grabe na po kayo ang mga crimes. Pwede ang fruit, ana, is rape. May daghang kinakaubalay. Magbaklay ka sa kasada, di ka balo. Naligat ng labnot ni mo. Mag-treating lang. Kailangan na ko magdugmak mo. Giholingan City. Cases is rising. Rape is halos ka na sinana. Anong kabalo mong kuana? It's because part na siya sa mo ang pahibalon niya ba? Rising mo din ha. Amtingan, health educate ang mga tao. Grabe kayo, especially drugs. It's coming back. So, na, importante kaayo naatay sa itong knowledge ng dapita. Konkreto ang ato ang mga basihanan. Dili kay tao ra ang nag-istorya, ang Ginoo mismo nag-ingon nato. Okay? So, move forward. Una, atong lawas, templo sa Balang Espiritu Santo. Kaduha, balanse nga pagkinabuhi. Katudlo nato sa tuwang isulod sa atong bakba, o sa atong imnon, o sa mga likayan. Kung bawal na nimo ang food, ayaw na. Hindi na pwede nang tambal sa kaibog. Sige, ako kayo mayon. Sige na, tambal sa kaibog ni. No, very good po ko. No? Hindi siya dapat. Yan. Ang ikatulo, paglikay sa sobra nga pagpatuyang. Avoiding overindulgence. Magnum indulgence. Lami kay magnum ice cream good. Ice cream over indulgence. Pagpasabot, kalami. So, number 3, paglikay sa sobra. Inon pagdiri nga pagpatuyang. Sobra na ganit, kapatuyang pa. Sa magkaani. Okay? Ang Proverbs naghatag og kaalam bahin sa mga samputanan sa sobrang pagpatuyang. Niingon sa Proverbs chapter 23 verse 20 to 21. Hugoy-hugoy sa mga palahubog ug sa mga ulit. Kay ang mga palahubog ug mga ulit musangpot sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka kalamag kaon ug katulog. Kung magpunay ka
kalamang kaon ug katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. Klaro na ba ito ng istorya? Ayaw pakigugoy-hugoy sa mga palahubog o sa mga ulit. Kay ang mga palahubog o mga ulit mo sangkot sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka lang magkaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. So iyan ang istorya din ha. Kaning mga palahubog, I look into it, no? Si Lord Ana, I claim it. Kuanin ni Lord kanan. Iyahaning word. Stands for our vices. Sa itong mga bisyo ba? Okay? Unsa may mga negatibong resulta, yan yung resulta diri pagkawalay nahot. Unsay ulit? Unsay ulit? Dalo ba? Dalo? Sige. What? Sige. Negatibo kunong resulta pagkawalay nahot. Walay na ko abi na mo ni ato ni nga termino Bible lagi ko pagwalay nahot gana ko kay nahot walay dada wala tanan no zero jud ka no nothing no? Kung magpunay ka na magkaon og katulog nindot ha magkagidlay ka sa madugay iyahan ang gilantaw imong unahan. Kung mapunay ka kaon sa sobra, dumi, sorry tag physical health, usay sobra. Halapitin mo kaon, ani. Kaon kag taman. Rakan masirok ba nga? Bisan busog na kaon na po, nagkataon-taon, ana na po, bisan bawal na. Kung sabi maningin, meaning sa health is wealth. Kung kayo na, hut doon jud ka. Kung maningin lang imo ang lawas, hut doon jud ka. Kwarta. Kung nag-iingon mo, tay kwarta, patay na yun ta. What insurance, baby na insurance? Life. Pero, tinuod, ang health mag-good, mahal, gikan sa tambal, professional fee, tanan-tanan. No, tay kwarta, asa man ta padulong. Ni ato man gituyuan. So muna nga, maglikay ta sa mga sobrang nga pagpatuyang. So, negatibong resulta, dahil istorya ng physical nga health, magsugod yun na sa imong makita. Iproseso sa imong huna-huna. Karon, unsa kay reaction sa imong kasing-kasing. Kita ka nga lami. Kita ka nga anong pagkauna. Iproseso sa imong utok lami. Imong kasing-kasing niingon, ako ang hatagan o higayon, akong kaugalingong malipay karong higayonan. Ingon anak na siya. No? Kita ka, i-process imong utok, gitubag sa imong kasing-kasing. No? So, sa may mga effects, pwede high blood, sa mga high blood ron din na, ay rag-isa, diabetikon, di adjud ko, magsisgo to kinsa. Ano mo kung kaninong iko anak, no? Taas og kolesterol, akong papa, kada adlaw, baka. Ingon sila ha, ayaw biya mo anak ha. Kaya nakasulay biya dyan ni ako ang uncle. Naglikay ni baboy, ipakaro kong baka, ako ka-search, uy, mo dito hinungdan ng burot pagkutaman niyang kamot. Na diabetic man siya. Diabetic sometimes, ang imong joints mo bag. Kutroto niya mong joints. Takihon niya dito mo na mubag. Kanan pa ni mo baka at yung lamia. Kung papa, mayon siya lamia yun sa fruitcake, day o coke. O ginaiyahang snack. Kung kabaluan na, fruitcake o coke, kinamisong fugod ka na kong papa. So kung sobra, patay. Wala na. Pag kita ipaingnan, ato kita dito. Muna yung iingon nga. Ato yung sahay tinuyuan. Plus pa sa inyo nga, kaliwat. Kaliwat naman na. Kung kabalo na nga kaliwat na, amping na ta. Okay? Next is, pwede tang ma-stroke. Ano sa man ang stroke? Kumubuto ang ugat. Yan naman, ang kolesterol, dako na siya. Kuha na niya, sa gasalis ginoong gihatag sa kuha. Nakoy kaalam mo. Ang stroke, that's when
buto ang ugat sa imong utok. Ang imong ugat sa imong ulo nipis ra kay naugagmay. Pag mo shoot mo na siya dito mahuot, mag-pressure na siya. Mutaas ang pressure sa imong dugo. Upang magtaman imong kasing-kasing kaya wa man siya giabot. Nahibulong man siya. Anong kulangan mo dito sa oxygen nitong dapita? Hala, pump pa siya taman. Parang kaabot. Mutaas imong blood pressure. Walang uban, malang-alang. Ito nga, na-stroke. Kapag uban, na-stroke, pero wala ka mata. Total. Una nga, importante kayo, kung sa'yo magpasulod sa inyong hambak, ato yung taga-importansya. Sige. Kini nga bersikulo na pasidaan batok sa mga kapiligrohon sa sobrang nga pagkaon o pag-inom. Kung mainom mo bino, bawal? Diba dili? Pero pag sobrahan, takag-away. Wala kas palimuot ko, no? So, dili yun maayo ang sobra. Kasi klaro nga giingon nga, ang sobra, dili yun maayo. Sa mga wapay sakit din ha, giya na ni nato nga, kung natay ganahan, dili ubiran. Gatudlo kini nga, mag-practice ta sa makasarangon. Mao ang yawi sa pagmintinar sa usa ka himsog nga lawas ug usa ka disiplinado nga kinabuhi. Ang makasaranganon, wala siya istorya kwarta ha. Enough. Ang sa English pa enough. Take what's enough. Warning ni siya. Ayaw jud ug pasulabi kay dili gyud maayo ang resulta. So muna to'y tulo. Ilan gyud ni kabuok? 20. Okay, kaupat na una, templo ta sa Holy Spirit. Ikaduha is balancing nga pagkinabuhi. Ikatulo is paglikay sa sobra. Ikaupat is ang importansya sa pagpahuway. Okay? Importansya sa pagpahuway. Sa kaguliyang sa modernong kinabuhi, ang pagpahuway kasagarang wala kayo bilin, no? Ang ipahuway, sayang kayong panahon. Kung ipahuway ko, lingkod ko, sayang kayo ang oras. Daghan pa kong mabuhat. Sa oras nga katulog, daghan kong mahimog na nga. So, dili ra ko. Diba? Kita, ginikanan. Mga bata, kung patulogon mo sa iyong mama, alai, katulog. Kaya matigulang mo, kamo na po'y mangita og taman sa pahuway. Ug usahay, wala na dyan taana. Dili na, pwede. No? Niingon, dire. Ug kani, grabe kayo ni siya. Importante nga verse. Kaya appear siya sa 10 Commandments. Okay? So the 7th commandment says, sa Exodo chapter 20, verse 8 to 10, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ning anang adlaw ug ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan ug ang mga langyaw nga pagpuyo sa inyong mga lungsod. So, appreciate kay na kuno na yung mga tindahan nga nangirado jud og Sunday. Okay. Muna, gingon bitaw nga money over God, God over money. Gihata kag importance, wala man gud ingon nga lain-lain kita priorities. Di po ka-judge nila sa ilang mga priorities. But kitang kabalta sa kamatuuran, that's giving back to the Lord. Naka Lord, imuhan ni, kay tungod, wala man po nina ako tanan kung wala ka. So sa Matthew, chapter 11, verse 28-30, ang adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako ha, niingon to sa first nga verse nga banggilantaw sa Exodo. Yang gisulti diri sa Matthew, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipaskan. O papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kanino.
God is talking about rest. Rest within. Pahuway, gahin og panahon sa imong kaugalingon, balik, charge sa imong papa, sa imong amahan, nga mo'y tuburan sa tanan. Kaya niingon siya, rest is taking a break ng good. Every day is stressful. Daghang kang huna-huna. Kung manegosyo na, huna-huna ka sa mga tao, sa imong expenses, pwedeng relationship sa business, kung sa trabaho, gatubang ko sa mga masakiton, dili ka po na galing, no? Kaya ma-absorb din ang nimo. Masimpatya ka, unta na ako'y mabuhat para niya. Kung pwede pa lang, makatudlos ko aning kantidara para mahapos sila. Maghuna-huna ka kung saan mo sila pagtabang, o kung pwede pa lang imuhang kuyugan. Tungkol kang stresses. Okay? So, niingon si Lord nga, pahuway. Igahin ang pahuway, dili ka na ko. Ako'y naibahala tanan sa inyong mga stress. Give yourself a break. Sa amo ang stress, usa sa leading cause sa sakit. And worst is cancer. Okay? Stress, manggod, iyahang kuyangon ang imuhang immune system. Ano man sa immune system? Ihimo na mo na siya pag-iistoryahon nga. Muna sila ang inyong army sa lawas. Madunay sakit, na yung mga panahon nga ikaw isipon, siya wala. Pero kauban mo pa ni malay. Kaya ito makita nga, mas ligon tingali ka o immune system kumpara niya. Mas daghan siya army kumpara niyo. So that's immune system. Ang stress, mahuyang. Mahuyang siya sa inyong lawas. Kung mahuyang na ka, dali kay katapdan sa sakit. That's the work of stress. Asa man di ka ng stress? Worries. Kabala ka. Ang balaka man ka. Kung di ni mo kaya, ihatag sa Lord. Kada simana siyang gaingon ni mo. Ngay kapitong kaadlaw, pahuway ka. Kay taura ka. Di ka Ginoo. Balik na ako. Ako'y bahala ni mo. Kung di ni mo kaya, buhay ihatag ni Lord. Kung kaya ni mo makontrol mo na kayo mabuhat, do it. Pero kung makita ni mo nga, so kung saan mo paningkamot, nagka-up-up po gihapon ka, nasamtan ka, ayaw na. Give yourself a break. Ang stress mong good, makalead siya sa mga unhealthy nga behavior. Kung stress ka, na yung usahay, wala may ikaon. Hindi ka mo kaon? Wala may ikaon, no? Basta stress. Pero ako, lamig ka ikaon. Ngayon, dyan ko, lamig dyan ka ikaon. Mukaon dyan ko, yes, stress pa ko, kaon ko. No? Duha rin ang stress eating, sakto. No, na ako, Lord. Stress eating. So, daghan kay mga unhealthy behaviors, no? Ang uban, maglisod og katulog. Kasagaran baya sa mental issues, mga ma-flip. Mga termino na ito nga kwan, ma-flip. Mga bata, nata mo? Daghan kay ta suicides. Suicide ng mga kaso. It's because lack of sleep. Ang mga bata nito. Social media. Stress kay na sila, kay ganahan sila kung sila makita na ampod sila. Worldly. So, amping lang pa. Stress leads to everything na dili maayo. So, kita, maginikanan, if ako, guilty po ko, no? Kanina panahon ganahan ko akong anak, mapuyo sa siya. Isa kong gamitan ng cellphone. Pati ko po niyang ginikanan, see to it niya. Limited time. Bawi sa quality time with your child. A book said to me, I read a book, nakabasa ko libro. Ang bata, pag abot ni mo, mama, ako, trabaho man ko, magditso naman ko hikay. Kay makahinga Pasko because akong bana, trabaho man po siya online. Salitan mi, kay wala pa miyaya. Ako maglungag sa mga, manglimpyo, akong bana, mag-atang sa akong anak, the whole day, ako trabaho ko. Pero dapat, inigitan ako, andam na ang plato, andam na ang kaldero na naisudan sa akong lakaw. Inikulit na po na ako, balik na po na, mag-andam na po ko para na mo. Mag-alam na ko sa, magkuhan ko sa mga limpyohon, kaya parang ugma, inilak ko na ko, hapsay na po.
Akong anak, kasi makonsensya ko, Mami, let's play. Wait lang na ka, I need to prepare. Pero naingon dito, pag abot nimo, bisan 5 to 10 minutes, give it to your child. Focus ang kamurang duha. That's very healthy. Makaingon imong anak nga, akong mama na uli na, akong mama na anak, kung ang imong relasyon sa imong bata likod. And then, pagka na satisfied siya sa imong attention, 5 to 10 minutes, kanang wala lagi, namang focus sa gyud kaniya. Pagkainis, it's okay. Pagkainis and all, hatag niya ang attention. Ma-feel ng bata na secured siya kinana ka. Biyai, magdula na siya iya. Experiment kong Edren. Tinuod yun siya. Kaya ko, arti kay ko, tungod sa COVID, swabir ko, dapat abot na ko sa balay, dito ko ligo, dagko magkubarikos. Na ko yung mga times pag joint pains ko, kay pasmado ko nga tao. Abot na ko, hindi ko katuntong sa mga balay, tukos ang tab sa likod na ligo. Kaya pag-amping, which is nahimo na kong habit, hantod nga nanganak ko sa mga. So, abusan, no? Abusan. And then, anang higayuna, my child is healing me. 5 to 10 minutes of rest with him, dula kami, gives me time na mo, kalma akong lawas, inaktaas kayong adlaw ng akong gihikanan. So, rest is very healthy to us. Munang gituluan ka sa Ginoo. Nga, importante ang pahuway. Okay? So, klaro kayo to, no? 4 na. Naapay, this is size ko po. Oh! Sulog-sulugan naman yung kaya ko. Ikalima, paghatag o bilis sa pisikal nga pag-ehersisyo. Sir, mag-exercise ka, no? Klaro man. Kamo, dagko mo, tiyan. Okay, dinili para inyo, para nato ligtayan. Salvador Junior, exercise? Okay, very good. Others, sometimes. Sometimes. Sige, occasionally, when in doubt, okay, hala, nakuha naman ko. Kami sa kumbana, when in doubt, may cholesterol level, borderline, Asa ito kumbana? Borderline, yung doktor ko. Chiya, basta tingnan na ito, yung sa 29, di pa, may. Kang 31, nikay na yung tanang kay 31 naman. Crushes, kaabot pa may 31. O, bugay pa. Okay? So, paghatag bilis sa physical na exercise. Nindot ang exercise, sir? Nindot dyan. At ang tanawon karon kung ganong nindot ang exercise. Ngayon sa 1 Timothy chapter 4, verse 8. May kapuslanan ang physical na pagpaugnat. The term is pagpaugnat. Okay? Apan ang espirituhanong pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kini o kinabuhi karon o sa umaabot. So, nailink ang imuhang physical na pagpaugnat and spiritual na pagpaugnat. Okay? Exercise improves mood. Good mood. Okay? Nga naman, sakto og daga ng imuhang blood sa lawas. Imuhang brain, supplyan og enough nga. Kasi may nasa blood, oxygen, vitamins, no? And then, it promotes sleep. Good sleep. And then, it boosts immune system pa dyan. Makapalikon sa imuhang lawas. Talagsa na kasi po, sir. Parang gaso, balik ko, wala lang yun. Ay, dyan ka sa'yo kung tubag ka, mayroon siya kang talagsa na. No? Nahiran, no? Lasa din sa Ginoo. Mag-sit-on na sila tudo-tudo na may uban mo. Flu na sila taman, higda dyan, ikaw gisit-on na ka, makahinana, kilalata na. Dili kinana ka grabe impact sa imong haba. So, tuo ko, pag exercise gani, ma-feel ni mo nga imuhang lawas, ma-stretch. Gaan. Pero kaon na tama sa ginhawa niya, sa akin kapuya, oy, lamit pa siya ikatulog. So, it's very important ang exercise. Biblically, naingan din siya nga, importante ang exercise. So, ang regular nga physical nga kalihukan, makatabang nga, magpabiling liko ng himsog ng atong lawas. Nga makapaarang-arang ka nato sa pag-alagad sa Diyos na mas epektibo. Okay, nga na effective man ta. Manay giingon, why tawo, why kwarta. Kung saan man ang kwarta, wa na'y tawo. Karon, ug ari ta sa espirituhano,
unsa pa may imuhang ialagad sa Ginoo kung huyang na ka. Kung sa to ang edad karon maglanto ko din, wala mo senior citizen pa. Himsog, dili man mailhan. Kami kito, ito pa mailhan. Oh. Atong kusog ba, ingon magod na si Lord nga, templo man ta, imong ampingan, kitungod gibutang tika ng trabaho na. Pastor Bill, gibutang tika ng trabaho na, magsangyaw ka sa pagpulong ng ampingan na imong lawas para daghan pa kang kalag nga, matabang, mahikap, papaduol ka nako. Kita karon mo na ato ang ahas. Ampingan nimo imong kaugalingon tungod kay templo ka sa balaang Espiritu Santo, ihatag kag responsibilidad sa imong amahan nga mas mukapi pagdaghang kalang. It doesn't mean kinahanglan sandagon sa simbahan, but share the good news. Unsay good news? ABS-CBN. Pero unsay good news? Unsa ang maayong balita? Ha? 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 Kaluwasan. Salvation. That the Lord died on the cross for us. Muna ang ayong balita. So, diha na to kita nga ang regular exercise pagpasidungog sa Lord. So, sir, padayon na gina, this is for the Lord. Okay? Kunya, ina pa rin uban. Ganyan pag-exercise. Awag ko. Bila edad din mo, sir? Oh, 44. Akong papa, 50, pero medyo gula-gula siya noon. No? Okay, dili pa kayo exercise. Oh, pampabata po ng exercise. Ay, so, ang papa niya matigulang na siya. Niloy. So, yun na, no? Ang exercise, boost your immune system, makapaangayan pa yun nimo. Awa, sister, nangayan kayo, pare-coy. Model siya sa iyang kaugalingong business. Napalot ko dito kay Mwapo po ko. No? So, lastly, salamat, Lord. Ayong paginanahan kay Soberas Demonyo. Ang ikaunong is pagpangita o kaayuhan. Seeking, pagto ba na yung English me? Seeking healing and wholeness. Itatag kaayuhan. Ang Biblia nag-auhag kanato sa pagpangita sa pagpangilabot sa Dios sa mga butang sa panglawas. Sige, ingon din sa Santiago chapter 5 verse 14 to 15. Santiago chapter 5 verse 14 to 15. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan. Aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya og lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. So naku tulong nga gi-point out ko diri pangulo sa simbahan. Dako kayo tahas si Pastor Ben anang dapita. Sulti dinhi nga aron mag-ampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya og lana. That's the anointing of the oil. Sakto ba na, mami? Diba? Oil, lana. So, dugay kong pinangita ni, nakita na yun na ko, oil. Katong mga masakiton, which is, dito tuntak mo exercise na ito. It's very important yan. Ang church, mag-pray sa mga daghang klase sa sakit eh. Not just physical health. We have emotional sickness. Okay? Nga di na ito ma-share ba? Di na ito ma-istorya. Kapag uban na sa stage of acceptance, di pa nila madawat na nana sila ani. So, we need healing for that. Unya, ang pulong sa Ginoo manggod, wala, dili na manggod pareha sa una, sa Old Testament, na makadungog sa Ginoo, manawag ang Ginoo. But the Lord is always good because naa siya yung mga gitawag. Gusto si Pastor Ben Ana. No? Muna, Pastor Ben, hukay responsibility yung gatag si Lord sa inyo sa pag-maintenance sa mga yung panglawas. So, naka sa part sa healing. And,
Pag-ampo nga inubanan sa pagtuo. Okay? Faith. Walay makakuan mo ana, walay makatulo, walay makahatag mo na imong ana. Kaugulingon mo na. Kung nagturo kang maayo ka, ayuhon ka sa Ginoo sa mga aspeto. Wala nimo gi-expect na ayuhon ka. Okay? Ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mupasaylo sa iyang mga sala. So faith in healing, isulti gyud din ha, no? Faith in healing. Sa Luke chapter 1 verse 27, for nothing will be impossible with God. Wala'y imposible sa Ginoo. Klaro ka ayon. Kamo, kita, nakita ninyo tanan, di ka maniniya. The more nga mo explore ang science, the more nga maulawan ang tao. Kay daghan kaayo nga exploration sa science, mubalik sa kagamhanan sa Ginoo. Daghan kay exploration, nga bisan scientist na ganingon nga. Dili, walay kinutuban. Mubalik kung naa manggaling, mubalik ni sa kagamhanan sa Ginoo na naay divine one na maudyoy sa higdanan kaming tanan. Kung niingon sa 1 Peter 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-lain mga gasa sa Ginoo. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad sumala sa kusog nga gihatag sa Dios aron nga sa tanang butang daygo ng Dios pinangagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahimturan. So, naay gitawag nga magwali, naay gitawag sa tagsa-tagsa natong mga buhat. Ibang negosyo gitawag ka ng kapitan. So pare koy maybe na siya gialutan nga tawo, na siya importanteng lakaw. Confidence is very important. Kung atubang ko dito nga wala ko na plasta, wala ko na nahapsay, paminaw ninyo, mahimo ka kung malampuson na adlaw, dili. So ang mga kamot ni Parikoy, naghatag inspirasyon atong tawhana o pagdasig atong tawhana nga ako mo atubang ko dito nga confident ko. Imuhang mga timpura. Banding. Diba? Imong food, gamit sa banding. I-prepare ni mo og tarong ang imuhang mga pagkaon. Bulahan ang imuhang mga consumers safety. Ug mas malingaw sa ilang banding. Nga wala sila galain ang ilang mga tiyan ug nasa gimula after eating. Sa school, teachers. Tagan kitang mga teachers na mga ko stress. But once the principal is dili makitaan, kisa ka man lang sumbungan, kisa ang matabang niya. Sa ato ang wali, si Pastor Ben, daghan kitang mga families nga wala iniron, but na-touch ilang mga kinabuhi. So I'm pro-MC. Pro-MC ng buko. It's because, muna isote sa kong mama, dili ka ng tao, ganahan mo itong simbahan. May nakang tao, may home church lang ko. That's how they want to grow. But kita, isip nga naata din kay balutan mo, masang niyaw kita. Kita po gigamit na maduol ta nila. Para moingon po sila nga, Lord, na-adjud ka. Wala dyan nga ako ra. Hinay mga panahon, di ta kasabot sa itong gibasa. Nung basahon ni mo balik, lahit na po na niya hang gihatag sa iluhan. Ug, sa ako una siya. Na, ang title magpunta dapat ang una is showing my glorifying God through my service. Glorifying God's name through my service. Para na ako, isip nurse. So, tinagsulit. May mga panahon yun na paano manggug ko, may mga panahon diskumpiyado ko. Diskumpiyado ko kay, di ko ganahan nga, makadungog ko nga, akong pasyente, wak yun, nakapangayuog na balik. Mukuyog ko. O kung magkita kami sa ubos, ngayon kung hulata ko kay modulhog ko, so,
kanang kuyugan ka. O ganahan ko mga successful ba? Hingan man para nako kung mahimo ka og extra mile. Diba? Extra ba? Dili na unta parte sa imo ang trabaho. Mubalik mo na nimo. Ay dili ingon nga mubalik na ko. Mubalik sa tuwa ba kung amo ko'y mama. Sa imong pamilya. No? Sa pamilya. Which is mas beyond pa ng grasya. No? Na ikaw po, nakirelasyon sa imong palibot. Mingon sila nga, yung mga silingan, ano na yung tinag-alad. Mga tao na kailan nimo, mo na yung testimony kung unsa ka. O diya kaya makita kung unsa ang Ginoo nimo. No? So, ang pagpangita og kaayuhan, unsa man gyud iyang gusto. Nga kita, sa tagsa-tagsa nato ng mga grasya, atuan ang gamiton para sa pagdayeg sa Ginoo. Ang atong pagpangita sa kayuhan, mahimo siyang inspirasyon sa uban. Sentimento sa usa ka nurse. Ang hiling manggod para nako daghang klase. Una, common, cure, kaayuhan sa sakit. Kadua, fast recovery. Pray for your fast recovery. We pray for healing, we claim for healing. Fast recovery. Maayo kadayon. Pero sa akong experience, healing also comes with acceptance. Okay. Cooperation with treatment and blessing, and most especially is the blessing, is the grace of wisdom. Naay panahon tingali nga moingon ka nga naman na yatagan mo ko sa Ginoo ani. Wala mo ko bisyo. Ito mga addict dito, sige inom, okay raman lang mga atay. Ako hinon nga tinarong ko, gaalagad pa ko nimo, imo kong gihatagan. I say, isip Kristohanon, ang klase sa sakit nga naa nimo karon dili nagikan og hinatag sa Ginoo. Atong usbon ng word nga hinatag og gikan ni Lord. Because the Lord says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans for welfare, prosperity, and not for evil, to give you future and hope." Ang imong giagian karon, iya lamang gitugot. Okay? Gitugot. Kay sumala sa iyang giingon sa Juan. So maggamit ng verses ha. Dili niya kung pulo. The Lord is assuring you of His word. Ika dito sa Juan gisulti. Juan 13 verse 7. Dili kapakaron kasabot sa akong gibuhat apan makasabot karaon niya. Okay? Kung ingon siya sa Romans chapter 8 verse 20. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyahang katuyuan. So you are called. Ha? If you are sick, kay sakit karon, you are called. Gitawag ka. Kinaa siya katuyuan nimo. Kini nagpamata ni nako, no? Kani nga verse, nagpamata ni kanako nga dili lamang mga tambal ang makapaayo sa mga masakiton, kundili ang paggiya kanila pabalik sa kamaayo sa Ginoo. Nga sa iyang pagtugot sa mga mulo, aduna siya'y katuyuan niini. As Christians, let us view sickness as a blessing in disguise. Grasya nga takuban. Mo man na disguise?
mo ba na sa Bisaya? Grasya nga katagulan. Sickness, let's view sickness as a blessing in disguise. Pwede kini nga instrumento sa mga aspeto sa atong kinabuhi nga mas nagkinahanglan og kaayuhan. Pwede og healing for broken relationships. Diba? Healing for broken relationships. Renewing our faith. Touching others' lives. And be an inspiration of many. And the greatest is to be the living testimony of God's goodness. Effective kahata, huwag kay sakit. Karong na yung mga sakit karon, effective kaha siya muhatag og advice nimo. Kung siya mismo wala niya ki-experience. So if you have that sickness, hinuwa na siya nga kusog. Because you are called sa katuyuan sa Ginoo. And mag-ampo ta nga tagaan ta og wisdom sa Lord. Piduha man na knowledge and wisdom. Knowledge, mapasa nimo na, kaalam na siya. Pero wisdom, kanang wisdom kung sama na siya sa binisaya nato. What is wisdom sa Bisaya? Panabot. Anong pagsabot niya na ang imo ang nakita hinatag na sa Lord. Knowledge, time. Wisdom is from the Lord. And ang pag-ampo o pagtuo adunay dakong papel sa atong pisikal nga kahimsong ha. Ito ginang hinumduman. Ang pagpangita sa kaayuhan sa Dios o pagsalig sa iyang pag-atiman, makahatag kahupayan o pagkaayo. You may not be healed physically, but the Lord will surely heal what's inside you. So, di na to kalimtan, ang 20 kabok. Ka-20 na mo, kabalutay. O no, maray, naminaw mo, wala. Natulog na. Tapos kayo, tapos 12 na, dinahan dyan kayo kung kaistay na. Ha? Unong, ha? Unong. Ang title na to is Pagpasidungog sa Diyos, pinaagi sa pagmintinar sa atong pisikal na panglawas. Number 1, templo. Okay? Number 2, balanse. Okay? Number 3, paglikay. Number 4, pagpahuway. Number 5, exercise. And 6, healing. So, templo ka sa balang Espiritu Santo. Balanse ang imo ang isulod sa imo ang physical being, sa imo ang bakbak, sa imo ang hunahuna, tanan. Okay? Part na siya. Paglikay sa mga sobra. Okay? Klaro kayo to. Overindulgence. Ika-upat, rest. We need rest. Okay? Kani-rest na ni siya na to. Balo mo, ang word din ni Lord, usay mo kana, hindi usay, pero medyo na siya. Depende sa imong focus na tingali diyan na tamagkuhan ko. No? It gives you rest and it gives you assurance. Kaya katong imuhang mga worries, aside na to siya nimo. Eh, na-stress naman ito kung natin kabalaka, mga good. Tao ra mang buko. Gaan-gaani imong kabalaka. Kung kung tao ka, pero na kay choice, na kay free will, ihatagan ka sa Ginoo, wak ka niya buti. And 5 is an exercise. No? And 6 is healing. Kaayo. Healing doesn't mean cure, medicine, but healing as a whole, seeking healing with God. So, I hope, no, na natay nakuha rong buntaga, and I pray na ang mapabili ninyo ang kay Lord yun. Dito ako maistorya. Kay Lord yun. Gamit lang po niya. And I hope, Lord, ako ang na share kanila ang inyong word from buntaga. So, I pray for everyone. I pray for healing as a whole. I pray for I pray for your journey on assuring yourself. Journey man good ang assurance. No? And I pray nga si Lord, you will always choose to seek the Lord's goodness.
and make your life an inspiration to those na wala pa kailan niya. Show them how amazing God is. Good morning and God bless us all. Thank you, sponsor. Amen. Hallelujah. Nice kayong message ni Ma'am, no? Isan ako po, daghan kay kong na-learn about sa mga ato ang mga lawas, no? Sa health na to, nga grabe ka-importante ang pingan. Kaya mura dyan ni ato ang kung ano. So, at this point, akong diin sa atong ikanapulong ng mga halad, atong i-offer diha sa atong buhi nga Dios. Na diri sa Leviticus 20 to 29 no, mabasa nato. And when you will offer a sacrifice of thanksgiving unto the Lord, offer it at your own will. Pagbati na daanan sa paghatag sa ikanapulong mga halal, buhatong takinig, buhatong takinig, harap pag-atagan, sikreto kinig sa panalangin, o ako'y iyong tawanan sa langit, sa langit. Ikabubuang matagayang panalangin, buhatong takinig, buhatong takinig, buhatong takinig, buhatong takinig, buhatong takinig, buhatong takinig, ubang sa balikan. Ihangin si Pastor Ben. Lord, daghang kay salamat sa grasya, sa mga panalangin, labi na sa panalapian ng bahing Ginoo, nga gihatag sa imo, ang giuli sa imo mga kanakan. Salamat Lord sa imo pag-provide nila og mga trabaho, o salamat kay Lord sa mga mensahe usab karong buntaga nga dili lamang namo paminawon Lord, kundi dili moubimi sa tanan nga among nadungog nga imong gipadungog kanamo rong buntaga. Thank you Lord, thank you sa tanan ug ikaw magapanalangin sa matag usa nga nakabati sa imong mga pulong karon. Amo ibalik kanimo Lord ang tanang kahimayaan tungod kay ikaw ang Dios nga ngayang balikan ini pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Maglingkod sa palihog alang sa mga pahibalo. Sige, mayong buntag pag-usap.